Day 43, Exodus 39 to 40. Ginawa nila ang kasuotan ni Aaron ayon sa iniutos ni Yahweh kay Moises. Lanang kulay asol, kulay ube at pula ang ginamit nila sa kasuotan ng mga pari. Mainam na lino, lanang kulay asol, kulay ube at kulay pula ang ginamit nila sa ephod. Ang ginto ay pinitpit nila ng manipis at ginupit ng pino na parang sinulid at inihalo sa paghabi sa lanang kulay asol, kulay ube, pula sa mainam na lino. Ang ephod ay kinabitan nila ng malalapad na tali na siyang nagdudugtong sa likod at harap. Kinabitan rin nila ng isang magandang sinturong kamukha ng ephod na yari rin sa mainam na lino at lanang kulay asol, kulay ube at pula at binordahan din ng mga hibla ng ginto tulad ng inuutos ni Yahweh. Kumuha sila ng mga batong kornalina at iniayos nila ito sa patungang ginto. Iniukit din dito ang pangalan ng mga anak na lalaki ni Israel. Nang mayari, para itong isang magandang pantatag. Ang mga batoy, ikinabit nila sa tali, sa balikad ng ephod, upang maalala ng mga anak ni Israel. Ginawa rin nila ito ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng pektoral. Magandang-maganda ang borda nito, tulad ng ephod at yari din sa mainam na lino. At lanang kulay asol, kulay ube at pula, at mayroon din itong sinulid na ginto. Ito'y magkataklob at parisukat. 0.2 metro ang haba at gayon din ang lapad. Kinabitan nila ito ng 4 na hilera ng mga mamahaling bato. Sa unang hanay ay robe, tupas at karbongko. Sa ikalawang hilera naman ay esmeralda, safiro at brilyante. Sa ikatlong hilera ay hasento, agata at ametista. At sa ikaapat, berelo, cornalina at jasper. Lahat ng ito ay nakalagay sa patungang ginto, 12 lahat, ang batong ginamit upang kumakatawan sa 12 anak ni Israel. Tulad ng isang pantatak, sa bawat bato'y nakaukit ng maganda ang pangalan ng bawat anak na lalaki ni Israel. Naglubid sila ng pinitpit na ginto, at ito ang ginawang pantali ng pektoral. Gumawa rin sila ng 2 patungan at 2 argolyang ginto na ikinabit nila sa 2 sulok ng pektoral sa gawing itaas. Itinali nila sa argolya ang tig-isang dulo ng mga nilupid na ginto at ang 2 dulo naman ay itinali nila sa 2 patungang ginto sa tali na sa balikad ng ephod. Gumawa rin sila ng 2 argolya at ikinabit sa 2 sulok sa gawing ibaba ng pektoral. Gumawa rin sila ng 2 argolyang ginto at ikinabit sa ibaba ng tali sa balikad, sa may tahi sa itaas ng pamingkis ng ephod. Ang argolya ng pektoral at ang ephod ay pinagkabit nila ng lubid na asol para hindi magkahiwalay. Ito'y ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng damit na nasa ilalim ng ephod. Ito yari sa lanang kulay asol at may butas na suotan ng ulo. Ang butas ay may tupi upang hindi matastas. Ang laylayan nito ay nilagyan nila ng mga palawit na tila bunga ng punong granada. Ang mga ito yari sa pinong lino at lanang asol, kulay ube at pula. Gumawa rin sila ng mga kampanilyang ginto at ikinabit sa laylayan sa pagitan ng mga palawit. Kaya ang laylayan ay may isang hilera ng mga palawit na mukhang bunga ng punong granada at mga kampanilyang ginto. Ito ay ginawa nila ayon sa utos ni Yahweh. Gumawa rin sila ng mahabang panloob na kasuotan para kay Aaron at sa kanyang mga anak. Ang mga ito yari sa pinong lino, gayon din ang turbante, ang mga sombrero at ang mga linong salawal. Ang pamingkis naman sa baywang ay yari sa pinong lino, lanang kulay asol, kulay ube at pula, binordahan ng maganda ayon sa utos ni Yahweh. Ang turbante ay nilagyan nila ng palamuting ginto at may nakaukit na ganitong ang nakasalita, "Nakalaan kay Yahweh." Ito ay itinali nila sa turbante sa pamamagitan ng kordong asol tulad ng utos ni Yahweh. Matapos nilang gawin ang tuldang tipanan ayon sa inuutos ni Yahweh, gayon din ang lahat ng mga kagamitan doon. Pinakita nila kay Moises ang lahat. Ang tabernakulo, ang tulda at ang lahat ng gamit dito, ang mga kawit, ang mga patayo at
halang na balangkas, tungkod at mga tuntungan nito. Ang mga pantakip sa balat ng tupa at nakinulayan ng pula, balat ng kambing at mga tabing. Ang kabanatipan, ang mga pasanan nito at ang mga luklukan ng awa. Ipinakita rin nila ang mesa at ang mga kagamitan nito, ang tinapay na panghandog sa Diyos, ang ilawang ginto, ang mga ilaw at ang iba pang kagamitan nito, at ang langis para sa mga ilaw, ang altar na ginto, ang langis na pampahid at ang mabangong insenso, at ang kortina para sa pintuan ng tolda. Ipinakita rin nila ang altar na tanso kasama ang parilyang tanso, ang mga pasanan at ang lahat ng kagamitan ng altar, ang palangganang tanso at ang patungan nito, ang mga kortina para sa bulwagan, ang mga poste at ang mga tuntungan nito, ang tabing sa pagpasok sa bulwagan, ang mga tali, ang mga tulos para sa tolda at ang lahat ng kagamitan sa paglilingkod sa loob ng toldang tipanan. Pinakita rin nila ang sagradong kasuotan ng mga pari para sa kanilang paglilingkod sa dakong banal, ang banal na kasuotan ng paring si Aaron at ang kasuotan ng kanyang mga anak na maglilingkod bilang pari. Lahat ng ito ay ginawa ng mga Israelita ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. Ang mga ito ay isa-isang tiningnan ni Moises at binasbasan ng matiyak na nangyari ang mga ito ayon sa iniutos ni Yahweh. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sa unang araw ng unang buwan, itayo mo ang tabernakulo ng tuldang tipanan. Ilagay mo sa loob nito ang kaban ng tipan at tabingan mo. Ipasok mo ang mesa at ipatong mo roon ang kagamitan niyon. Ipasok mo rin ang ilawan at iayos ang mga ilaw. Ang altar na gintong sunugan ng insenso ay ilagay mo sa tapat ng kaban ng tipan at kabitan mo ng tabing ang pintuan nito. Ang altar namang sunugan ng manghandog ay ilagay mo sa harap ng tabernakulo ng toldang tipanan. Ilagay mo naman sa pagitan ng altar at ng tolda ang palanggana at lagyan mo ng tubig. Pagkatapos, paligiran mo ng tabing ang bulwagan at kabit ang tabing ng pintuan nito. Pagkatapos, kunin mo ang langis na pantalaga at buhusan mo nito ang buong tolda at ang lahat ng kagamitan doon upang maging sagrado. Gayon din ang gawin mo sa lahat ng kagamitan doon upang maging banal. Ito rin ang gawin mo sa altar na sunugan ng mga handog at ang mga kasangkapan nito upang maging ganap na sagrado. Tahiran mo ng langis ang palanggana at ang patungan nito upang maging banal din. Si Aaron at ang kanyang mga anak ay dalhin mo sa pintuan ng toldang tipanan at doon maghugas ayon sa ritual. Pagkatapos, isuot mo kay Aaron ng banal na kasuotan at pahiran mo siya ng langis. Sa ganitong paraan mo siya itatalaga sa akin. Siya ay magiging lingkod sa akin bilang hari. At siya ay maglilingkod sa akin bilang hari. Palapitin mo rin ang kanyang mga anak at isuot mo sa kanila ang mahabang panloob na kasuotan. Pahiran mo sila ng langis tulad ng ginawa mo sa kanyang ama upang makapaglingkod sila sa akin bilang mga pari. Dahil sa pagkapahid mo sa kanila ng langis, manatili silang mga pari habang buhay. Ginawa ni Moises ang lahat ayon sa inutos ni Yahweh. Kaya ang tabernakulo ay tinayo nila noong unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Si Moises ang nagtayo ng tabernakulo, inilagay niya ang mga tuntungan nito at tinayo ang mga balangkas. Isinuot sa mga argolya ang mga pahalang na balangkas at tinayo ang mga poste. Nilatagan niya ng luna ang ibabaw nito at inatipan tulad ng iniutos ni Yahweh. Inilagay niya sa loob ng kaba ng tipan ng mga tapyas na patong pinasusulatan ng mga utos. Isinuot sa mga argolya ng kaban ang mga pasanan at pinatong ang luklukan ng awa. Ipinasok niya sa tolda ng ang kaban ng tipan at tinabingan ayon sa utos ni Yahweh. Ang mesa ay inilagay niya sa loob ng toldang tipanan sa may gawing hilaga ng tabernakulo sa labas ng tabing. Tulad ng utos ni Yahweh, ipinatong niya sa mesa ang tinapay na panghandog. Inilagay niya ang ilawan sa loob ng toldang tipanan sa gawing timog ng tabernakulo sa tapat ng mesa at iniayos ang mga ilaw. Tulad ng utos ni Yahweh, inilagay niya sa loob ng toldang tipanan ang altar na ginto sa harap ng tabing. Dito niya sinunog ang mabangong insenso tulad ng utos sa kanya ni Yahweh. Ikinabit niya ang tabing sa pintuan ng tabernakulo. Ang altar na sunugan ng mga handog ay inilagay niya sa harap ng pintuan ng toldang tipanan at dito niya inilagay ang mga handog na sinusunog at
mga handog na pagkaing butil tulad ng utos ni Yahweh. Inilagay niya ang mga palanggana sa pagitan ng toldang tipanan at ng altar at ito'y nilagyan ng tubig. Doon naghuhugas ng ng paa at kamay sina Moses, Aaron at ang kanyang mga anak. Tuwing papasok sila sa toldang tipanan o lalapit sa altar, naghuhugas sila tulad ng inutos ni Yahweh kay Moises. Pinaligiran niya ng tabing ang tolda at ang altar. Tinabingan din niya ang pintuan ng bulwagan. Natapos ni Moises ang lahat ng ipinagawa sa kanya. Nang magawa ang toldang tipanan, nabalot ito ng ulap at napuno ng kaluwalhatian ni Yahweh. Hindi makapasok si Moises sapagkat nanatili sa loob nito ang ulap at napuspos ito ng kaluwalhatian ni Yahweh. Sa paglalakbay ng mga Israelita, nagpapatuloy lamang sila tuwing tataas ang ulap mula sa tabernakulo. Kapag hindi tumaas ang ulap, hindi sila nagpapatuloy hanggang hindi tumataas ang ulap, hindi sila lumalakad. Kung araw ang ulap ang kapangyarihan ni Yahweh ay nasa tapat ng tabernakulo. Kung gabi namay ang kaliging apoy, ito ay nasa isang lugar na kitang-kita ng mga Israelita at siya nilang tanglaw sa kanilang paglalakbay.